Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nawawala. Nako, DPWH at Sandro Marcos. Nako mga kababayan, bistado. Sang-ayon ka ba na pasalamatan? Aba, sino kaya itong pasasalamatan natin mga kababayan? So yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito mga kaubayan. Pero bago po sana natin simulan ito mga kaubayan, palike at pasubscribe naman po sa ating channel. Ayan mga kaubayan, maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. So yan mga kaubayan, eto, dapat ba nating pasalamatan ang batang kongresistang ito? Ayon po kasi kay dating Congressman Mike Defensor, itong si Congressman Leandro Liveste, no? Itong batang ito, sabi niya, dapat pasalamatan natin. Aba, sang-ayon po ba kayo? Dito po sa sinasabi ni dating Congressman Mike Defensor na dapat po nating pasalamatan ito pong batang kongresista na si Congressman Leandro Liveste mga kaubayan. Okay? Ako po mga karibin natin personally, dapat po natin talagang pasalamatan. Hindi lang po si Leandro Liveste mga kaubayan, maging si Congressman Kiko Barsaga, di ba? Sila po ang mga batang kongresista, no? Na mas matanda pa kung mag-isip kaysa po sa mga veteranong congressman, di ba? Kasi po, yung mga batang kongresista, hindi ko naman sa nila lahat kasi may mga batang kongresista na mukhang pera rin di ba? Ito, hindi na po ito mukhang pera dati na pong mayaman ito, mga bilyonaryo na po ito. Kaya ang kanyang pinaglalaban ay ang karapatan po ng ating bansa, ang karapatan po ng taong bayan, di ba? So ayan mga karibin natin, ano man po ang inyong, kayo po ba, sang-ayon kayo na pasalamatan itong si Congressman Liveste, no? Nako, para malaman po natin yan mga kabayan, i-comment nyo po sa comment section sabihin nyo po, salamat kong Liveste, kahit salamat lang, okay na mga kabayan, at least, no? Kung makita man po niya ito ay matuwa po ang ating buting congressman. Ayan, palakpakan po natin. Isa po mga kababayan sa dapat nating pasalamatan itong si Congressman Liveste dahil po dito, no? Kasi kung wala pong Congressman Liveste mga kababayan, wala pong mapupuna sa presidential son, at Congressman Sandro Marcos. Ano po ba ang pinuna ni Congressman Liveste dito po kay Sandro Marcos? Ito po yun mga kaubayan. Sabi po dito, saan napunta ang 12.9 billion? Hindi po ito million, billion po ito. 12.9 billion sa 2025 DPWH NEP ng distrito ng Presidential Son. Nako mga kaubayan, matindi to. DPWH, sagutin nyo ito. Maging Sandro Marcos, sagutin mo ito. Kasi dapat pong malaman ng taong bayan kung saan po napunta yung 12 billion na yan. 12.9, 13 billion na yan. Aabot sa 12.9 na billion ang sinasabing inilaan sa District Engineering Office ng Ilocos Norte. First District. Ito po yung distrito ni Sandro Marcos mga kaubayan, na kinatakatawan ng presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. Ayon sa Cabral Files, nasa Cabral Files pala ito mga kaubayan na isinipubliko ni Batangas 1st District Representative Leandro Liveste. Palakpakan po natin. Kaya dapat talaga magpasalamat tayo no? Whether or not hindi ka magpasalamat, ako na lang pong magpapasalamat kay Congressman Liveste, no? Kasi talaga, sa ating channel, hindi naman natin dito po sa ating sa Pinas News Review, hindi naman po natin malalahat.
no? Talagang meron po talaga mga tao na kahit nakikita na po nila yung katotohanan, no? Pilit pa rin po nilang tinatakpan ang kanilang mga mata, ang kanilang mga tainga, no? Just to hail, praise, no? Kung sino man po yung gusto nilang paniwalaan. But that's okay, di ba? Kasi it is part of democracy. So, pero tayo dito po, no? Malaki po ang pagpapasalamat natin. Kasi kung walang Liveste, kung walang Congressman Liveste, itong 12 billion na ito, sino ang magtatanong nito? Sino ang mag-uusisa nito? No? Wala. Kasi lahat ng nandyan ay mukhang ganito na mga kaubayan, di ba? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at eto pa, pasadahan din po natin ito. Isa pong retired Brigadier General na si Orlando De Leon. Nagkomento patungkol po sa pagkawala. Sa pagkawala ni Boying Rimulya ng ilang linggo. At hanggang ngayon ay hindi pa nagpapakita mga kababayan. Sabi naman po dito ni retired Brigadier General Orlando De Leon, bakit ba kayo nag-aabang kay Boying na para bang nag-aabang ng New Year? Huwag magmadali. Ang daming excited kaya daming nakaabang. Oo nga no? Marami pong excited sa mga posibleng mangyari kay Boying kaya marami pong nag-aabang. At saka, syempre, inaabangan po yan ng taong bayan kasi isa po yan sa naging birthday wish, no? At saka, New Year ba? Ano ba yung New Year wish ni Cara David? Baka sakaling magkatotoo rin. Yung mastermind. Oo nga. Sa New Year daw, yung mga mastermind naman daw, mga kababayan. Excited na ba kayo? Yan ang tanong. Excited na ba kayo, mga kababayan, sa mga posibleng mangyari kay Boying Rimulya? Kung excited na po kayo mga kababayan, paki-comment nga po. Excited na kami. Aray ko po. Marami pong nagko-comment na excited na, no? Eto, excited lang. Sabi po dito ni Mary Jane Dario Belencio, excited lang po. Excited lang daw sila no? Dapat dahan-dahan lang para ramdam mo talaga, Boying, wag na. Pwede rin, di ba? Para mas maramdaman niya, feel niya talaga, no? Dahan-dahan po. Okay lang yan. Ako din, excited pa ako, no? Sabi po ni Harry Hinilazo. Ayan, mga kababayan. Tama, wag magmadali. Mabuti yan para mahirapan pa. Ako po. Ayan, mga kababayan, excited ka na ba? Kung excited ka na patungkol kay Boying Rimulya, comment nyo nga po, excited na ako. Alright, at eto pa mga kababayan, pasadahan din po natin to. Nako, si President Bongbong Marcos Jr. pala, ay sumabog noong New Year. Ito, lumipad at sumabog. Ito, for entertainment purposes only mga kababayan. Ito, panoorin po natin to. Ayan na sumabog. Sumabog po sa langit. Ay, rari ko po. Sabi po dito, sana ganun lang kadali. Mapaalis si BBM. Sana nga, no? Sana nga ganito lang kadali ang paalisin ng presidenteng walang pakialam sa taong bayan, no? Ganyan lang, sisindihan mo lang tapos wala na, di ba? Pero hindi po ganun ang hindi po ganun ang proseso. Kaya we just all trust the process, mga kababayan. Okay? Ito na mga karibin natin. Panoorin po natin ang video ito na kung saan nagulantang ang lahat. Grabe, just now. Kung Leveste may matinding ibinulgar. Ano kaya ito? Ito, pasadahan po natin. High-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang... Ayan malinaw yung CCTV na nag-uusap sila. Wala namang komosyon na nangyari. Kasi kung meron, siguro lalayo si Jose Cabral kay Congressman Liviste, di ba? Wala namang ganun ang nangyari. Release na statement ang BBM admin nananawagan ng unity. Unity na raw.
Ngayong New Year sa 2026. Yan ang una nating pag-uusapan. At pangalawa nating pag-uusapan ay itong si Congressman Liviste ay mas gusto niyang masampahan siya ng ethics complaint, no? Ng ethics committee. Alam niyo ba kung ano ang dahilan na gusto niyang masampahan ng ethics committee? Kasi yung pinagagawa niya na pinipilit raw niya itong si Yusek Cabral, yun, may ethics committee raw siya doon, no? Pero gusto niya yun, mas gugustuhin niya yun. Kasi ang sabi niya, para mas marami siyang mabubunyag. Ayan, good job, no? Good job talaga sa iyo. Si Congressman Liviste, no? Magaling, no? Wala siyang pakialam, basta maisiwalat laman ang katotohanan, na malaman ng sambayan ng Pilipino. Bahala na ma-ethics committee siya, 'di ba? Bahala na kung matanggal siya bilang congressman, basta importante nalaman natin sino yung mga magnanakaw. 'Di ba? So yun po ang ipapakita nating video mamaya kay Congressman Liviste, okay? Pero guys, ito to title Facebook live interview ito sa SMNI. At sinabi niya doon na mas gustuhin pa niyang masampahan siya ng ethics complaint o ethics committee para mas marami siyang mabubunyag na mga kabalastugan ng mga buhayang ito. Ito, panoorin natin. Ang ganda nito, ang ganda. Ito. Play! Happy New Year, sir. Happy New Year po sa inyong lahat, and glad to be on your show before the New Year because ang aking New Year's resolution ay to make less enemies. At syempre nahuhuna po dyan kasi kumalat po yung video, yung CCTV video, pati po yung larawan na may paper cut, na sugatan daw po. Ano po ba yung katotohanan po dito sa dokumento? Bagamat hindi malinaw dun sa CCTV na nagkaroon ng komosyon, pilitan dahil wala naman CCTV sa loob, pero sa labas naman medyo maayos naman ang inyong usapan. Okay naman kami ni Undersecretary Cabral dahil naglalakad kami at hawak ko yung papel at dinidiscuss nga po namin. And I vehemently deny any allegation of days to even reply to my initial Facebook post. I have also been saying since November in public that I have had these, and I've also been discussing with him since September the public release of these files. And ang katotohanan po kasi maraming mga kumakausap sa akin at sa kanya na wag ilabas ang mga files na ito dahil marami pong mga taong nakapangalan sa listahang ito. At siguro naman po nakikita ng publiko na ang importanteng topic ay hindi ang mga files ko, kung hindi ang laman ng mga files na ito na may kopya din ang DPWH na ibinigay nila sa ombudsman. Kaya ang tanong na lang, bakit nila hindi inilalabas ang mga files na ito? Opo, yung insidente na yun, sir, kailan po yun na naganap? September 4. Oo, tapos ngayon lang sila nagsabi na merong ganun na parang sapilitan na pagkuha. Ano po? Opo. Sir, yung pagpunta niyo po doon, nagpaalam po ba kayo muna? Nagsabi ba nag-usap ba kayo ni Secretary Vince na pupunta ko dyan sa opisina, hihingin ko yung kopya, or kausap niyo po si Undersecretary Cabral, o diretso na kayo pumunta po doon? Nag-set po ako ng meeting through Director Alex Bote sa opisina ni Yusek Cabral. And actually, nung June 11, nandun din po ako to meet Yusek Cabral, and binigay niya sa akin yung kanyang high-level budget allocation formula na ang tawag po niya ay kanyang Ayan, malinaw yung CCTV na nag-uusap sila. Wala namang komosyon na nangyari. Kasi kung meron, siguro lalayo si Yusek Cabral kay Congressman Liviste, di ba? Wala namang ganun ang nangyari. baseline budget managed o BBM formula kung paano na-compute niya yung 401 billion pesos allocable budget per congressional district. Nagsulat din po ako sa kanya a month later asking for the detailed breakdown ng mga budget allocations na ito. At nung na-appoint si Sec Vince September 1, naisip ko na baka kung noon hindi ito ibinibigay ni Secretary Bonoan, mas may chance ngayon. Kaya naisip ko na pumunta that day. And ako po ay nagpapasalamat na nung nandun ako, tinawagan ni Yusek Cabral si Sec Vince kung maaring ibigay sa akin. Tapos nag-call back din po si Sec Vince. At ang sinabi po ni Sec Vince, okay na ibigay sa akin in the spirit of transparency. Sabi ko nga po kay Sec Vince, maganda kung isa publiko natin ito. At sabi niya, oo, isa. Pero ngayon, grabe dinideny po yan ni Secretary Vince Dizon. Diba? Ay hindi niya rin ma-authenticate kung, diba, yung files ay totoo. Pero tinawagan pala siya. At humingi pa ng permiso itong si late Yusek Cabral na pwede bang ibigay natin to kay Congressman Liveste? At pumayag naman. Pero bakit ngayon dinideny na ni Vince Dizon, di ba? Grabe talaga. Sa publiko niya. Kaya nga po nga din, hindi ito ginawa sarili ko dahil ang expectation ko, mas maganda, DPWH ang gumawa. And I believe nung September, mas idealistic pa siguro si Sec Vince, pero siguro marami ng kasing mga napagkasunduan siya in terms of what he can and cannot do to remain in his position. Kasi siya naman po ay nandyan lang at the pleasure of his appointing authority. Kaya wag natin pong sisihin si Sec Vince personally at
mahirap po ang kanyang posisyon. Kaya minsan baka hindi siya pwedeng magsalita ng totoo. Mahirap ang So ayun mga kabayan, lumabas rin ang katotohanan na si Secretary Vince Dizon ay kontrolado. Malamang, diba? Secretary lang siya ni PBBM eh. Sino po bang magkukontrol sa kanya? Di malamang si President Bongbong Marcos Jr. Ito bang pag-deny? Ito na lang ang tanong. Ito po bang pag-deny ngayon ni Secretary Vince Dizon ay permitted by the President? Diba? Ito po ay mayroong permiso, no? Or inutusan ba siya ng presidente? Diba? Kasi kung isipin mo mga kabayan, there is no reason for denial or denying, diba? Wala nang rason para mag-deny pa si Vince Dizon. Kasi mapapahiya lang siya kay Congressman Leviste, diba? Nagpaalam pala sa kanya. O bakit ngayon dinideny niya? Ibig sabihin may nakikialam. Sabi nga ni Congressman Leviste, di ba? Yung appointing authority niya. Sino po bang appointing authority ni Secretary Vince Dizon? Ha? Si Vice President Sara ba? Ganun na lang na kasi hindi naman sila aamin. Sige, si Vice President na lang. Diba? Ang appointing authority, ang kakapal naman. Di ba? kanyang posisyon kasi alikot siya sa administrasyon. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman talaga mahirap. Basta magsabi ka lang ng totoo. Ang naging mahirap dito kay Sec Vince, takot siya sa mga amo niya. Opo, meron pong ilan na nagpahayag ng pagkabahala doon po sa sinasabing pinilit daw po ninyo na kunin yung files. Kung ganun po yung mga naging senaryo, meron ba kayong natanggap din na text mula kay Dizon na parang pinapaalalahanan ka bakit ganun yung nangyari? Ganun din si Undersecretary Cabral. Kailan yung last communication po ninyo with Secretary Dizon na bago po yung interviews niya na sinisita nga kayo dahil di umano'y sa pilitan yung We are trying to contact him, pero baka wala din siyang magandang sagot kasi nga only every few days siya nakakasagot sa mga katanungan ng media. I think best is kung kaming dalawa humarap lang sa media at palipaliwanag lang namin kung bakit hindi ng DPWH isinasa publiko ito. Pero ang sagot ko ay actually maraming kumuusap sa akin at sa kanya at pwede naming pangalanan lahat ng mga nasa listahan na nakiusap na huwag ilabas ang listahan. Kung hindi po niya aminin yan, lalo kong sasabihin na hindi siya nagsasalita ng totoo. Opo, mula So yan mga kabayan, hinahamon na po ni Congressman Leviste na magpa-interview sila ang dalawa, 'di ba, sa press, sa publiko. Oh. At para malaman kung sino po ang nagsisinungaling, 'di ba? Oh, tama po 'yang ginagawa ni Congressman Leviste, palakpakan po natin. Yan mga kabayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video nito, i-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po.